tayo amin! Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. For today's video po ay aalis po tayo ulit kasama po si nanay kasi dadalhin ko po siya sa Tarlac. Papacheck up po muna natin si nanay kasi meron po kaming ito po yung isang mission namin ni Kuya Lito kaya po kami umuwi dito. Sasamahan ko po si nanay papunta ng Tarlac Provincial. Gusto ko po kasing ipa-check up kasi may bumubukol po dito sa kanyang sikmura. Kaya po dadalhin ko po siya sa hospital ngayon. Para naman po kung sakali kung ano man po yung maging findings ng doktor o ng hospital ay maagapan or magamot po namin yung bumubukol po sa kanyang sikmura. So, kaya po dadalhin po namin. Ito po, nandito na po kami sa biyahe. Ito po si nanay, katabi niya po ako. At hihatid lang po kami dito sa bayan ni kuya ko na junior. Pero hindi ko po alam, baka hindi ko na po kayo maisama mamaya sa ospital kasi alam naman po natin na bawal po ang mag-vlog or mag-video sa loob ng hospital. Kaya siguro sasabihin ko na lang po sa inyo pagka uwi po namin kung ano pong naging result ng ating pagpunta sa ospital. Ito po, nasa Tarlac na po kami at ito po yung sinasabi ko sa inyo na tulay na pagka bumababa po yung ating mga kapatid na mga Aita ay ito po yung kanilang lugar na pinagtutulugan o pinagpapahinga. Kung kita po ninyo yung mga blue po na yon na tent, yung mga Aita po nating mga kapatid na yun. Pero pag malakas po yung tubig ng ilog ay nandun po sila or nag-uulan, nandun po sila sa ilalim ng tulay na yan at nandun po sila sumisilong. Buti nga po ngayon meron na po silang mga tolda na kulay blue, siguro may nagmagandang loob na nagbigay po sa kanila. Kaya awa po ng mga nagbigay or awa po ng ama ay may mga silungan na po sila ang ating mga kapatid na Aita. Bago ko po pala ipagpatuloy itong video na to, gusto ko lang po batiin si Inang Marina del Rosario na nasa California po. Hello po Inang, ingat po kayo lagi, ingatan nyo po lagi yung katawan nyo, ang sarili nyo. Kasi po malayo ako sa inyo, gusto ko po kayong alagaan, gusto ko po kayong i-guide, gusto ko pong ipakita sa inyo yung pagmamahal ni Vera, pero malayo po kasi kayo Inang. Gusto ko nga po kayong ipagluto ng gulay. Alam ko po kasing paborito nyo po yung gulay pero napakalayo nyo naman po kasi. Pero sana makapunta kami dyan sa inyo at maipakita po at may paramdam ko po sa inyo yung pagmamahal ni Ate Vera at ni Kuya Lito. Pero syempre, pwede rin naman po pagka nakauwi kayo dito sa Pilipinas. Ingatan nyo po lagi yung sarili nyo Inang Marina del Rosario. Ipagpipray po namin kayo lagi ni Lito. Mahal na mahal po namin kayo. So yun po ay para po kay Inang Marina del Rosario na mama po ni Ate Lulu. Yun. Thank you po sa suporta nyo po sa amin ni Lito lagi sa panonood po sa mga vlogs namin. Thank you Inang. Mahal na mahal po namin kayo. At yun na nga po, pauwi na po pala kami. At pagdating po namin kasi sa Tarlac City ay napag-alaman po namin na ang OPD po ng Tarlac Provincial ay close pa po. Baka po 29 o after New Year na raw po ang open ng OPD. Kaya babalik na lang po kami ni nanay after po ng mga holidays para naman po dire-diretso yung pagpapacheck up ni nanay. At ito na nga po, bago po kami umuwi ay dinaan ko po muna si nanay ko sa bayan para naman po gusto ko lang po siyang i-pamper. Yun, konting pamper lang po sa mama ko. Pinalinisan ko lang po siya ng mga kuko kasi wala po akong dalang panlinis at wala po akong gagamitin kaya pinalinis ko na lang po muna siya sa iba. Pero dati po sila ni papa ko ay ako po ang naglilinis tuwing po ako'y uuwi. So yan na nga po, pila pa po kasi kaya nagaantay po kami ni nanay. Ayan. Ito po yung mga beauty salon dito sa aming munting bayan. Yan, Santa Ignacia, Tarlac po. Ito po si nanay nagaantay at hindi ko po napansin ay naiidlip na po pala siya sa pag-aantay namin. Pero hindi naman po nagtagal, yung asawa po ng pinsan ko ay nilinisan na rin po siya kasi okay naman na po at tapos na po yung mga pila.
So yun sa nanay ko, sana maging masaya kahit hindi ko po laging nagagawa yung ipamper ka. Kahit papano yung nagagawa ko paminsan-minsan. Yun naman po yung gusto kong magawa sa buhay. Yung paminsan-minsan may treat ko rin ng nanay ko. Syempre napakasarap sa pakiramdam. Kung ang inyong magulang ay minamahal nyo, tinitreat nyo, at syempre pinaparamdam ninyo na nandito lang po kayo sa tabi. So ayan na, tapos na po dyan sa pagkakataon na yan, linisan yung nanay ko. Pauwi na rin po kami sa aming munting mansion. Charot, sa aming munting bahay. So ayan, pauwi na po kami. At ito po yung nadaanan din namin kanina. Binidyo ko po ulit kasi napakasarap po sa pakiramdam na may pakita po sa inyo. Proud po ako sa inyo na napakaganda ng aming bayan kahit puro ano po yung makikita nyo, puro palay, puro puno, wala man pong mga park, walang SM na malapit, walang mga pasyalan, mga ocean, pero proud po ako na naipapakita po sa inyo kung ano po yung kagandahan po ng aming lugar. Kaya inuulit ko pong binidyohan kasi gusto ko rin pong ma-share sa inyo kung ano ba po yung nararamdaman at nakikita ko sa aming lugar. At alam ko rin naman po kasi na maraming nakakamiss sa ganitong mga lugar. Lalo na po yung mga nandyan na nag-i-stay sa city, yun. Yung mga nasanay din sa mga ganitong lugar. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo. Kaya sana po, wag po kayong magsasawa sa mga video namin dito sa aming munting probinsya. Sana po abangan nyo po lagi. Kahit minsan po hindi ako nakakapag-vlog or hindi na ako nakaka-upload agad-agad kasi may mga inaasikaso po kasi ako dito. Hindi lang po yung kay Kuya Lito na pagpapabunot, ipapapubos ko po kasi yung ngipin ni Kuya Lito kasi may nagmamahal kay Kuya Lito na papapustisuhan daw si Kuya Lito, at yun po yung pangarap ni Kuya Lito noon pa na ngayon lang matutupad sa awa at tulong ng Ama, at syempre sa awa at tulong ng nagmamahal sa amin, nang nagtuturing sa amin na kapatid. Yun, thank you very much po. Kaya yun po yung isang inuwi po namin dito, yung ipapabunot po lahat ng ngipin ni Kuya Lito. Pangalawa po na priority namin na magawa po dito ay yung ipapa-check up ko po si nanay. Yun nga po yung sinabi ko sa inyo kanina sa unahan, kaya po kami umuwi at kaya po kami pumunta sa Tarlac ni nanay para po maipa-check up po si nanay ko. So yun na nga po, pagka-uwi po namin ay umupo po ako sa bangko at si nanay po ay nagpapahinga. Siya na po yung nakahiga po dyan. At yung aking pamangkin naman po ay kinukulit niya ako at kinukulit ko rin po siya at nagpabunot po ako ng white hair diyan. Nalis ko po yung audio kasi meron pong music sa kapitbahay, kaya tinanggal ko na lang po yung kapitbahay dyan. Pero natutuwa po ako sa aking pamangkin kasi Inglesera po siya. Yun, salamat sa mga nagtuturo sa kanya at syempre salamat din po sa mga educational na napapanood niya sa YouTube. Kaya yun, Inglesera po yung aking pamangkin na iyan. Yun, pati naman po yung mga pamangkin kong iba ay mga Inglesera na rin, gawa po ng pinapanood nila na educational ano sa YouTube. So yun, maraming salamat po sa mga ganun. So yan, tuwan-tuwa po siya dyan tuwing nakakabunot po siya ng ng aking puting buhok kasi marami na raw po puting buhok si tita niya. At ito naman po ay nandito naman po kami sa ilog sa pagkakataon na yan. Maglalaba po kami ng aking hipag. Yan po yung aking hipag, nakapula na nakatalikod. At si Kuya Lito po ay sumunod. Ayan, magbababad daw po si Kuya Lito. Siya po ay sumunod. Yan pong pagkakataon po na yan ay akyat na po ako ng ibang nilabhan ko kasi nilabhan ko na rin po yung damit ng aking mother. Yun. Kahit po paminsan-minsan ko lang malabhan ang damit ng aking nanay. Syempre, pag umuwi po ako rito ay ako na po ang naglalaba. Pero pag wala naman po ako rito ay salamat sa aking mga hipag. Idinadamay na po nila yung damit ni nanay ko. Kasi syempre, hindi naman sa pag-aano, tumatanda na rin. Oo, bata pa po sa edad si nanay ko, pero ang katawan po kasi niya ay tumatanda na at hindi na rin po ganun kaliksi. Kaya
salamat sa aking mga hipag kasi pag wala kami rito mga anak ng nanay ko ay idinadamay na rin nila yung mga labahin ng nanay ko. Pero sa pagkakataon na to at nandito ako ay akin na pong lalabahan. Syempre hindi naman po lagi yan. Kaya at saka obligasyon po nating mga anak yung alagaan, ipakita po ang pagmamahal sa magulang at syempre iparamdam. So yan, pagkakataon na po yan ay nakapag-akit na po ako ng labahin. At si Kuya Lito, nagulat po kami ng aking hipag kasi dalawa lang po kami naglabas sa pagkakataon na yan. Ay, sumunod po pala. Buti na lang po, hindi naman ganun katarik yung daanan ng ilog sa amin. Kaya nakababa po si Kuya Lito. Pero inaalalayan po siya ng aking kuya. So yun, ganun po kaano dito si Kuya Lito. Ganun po siya kaalalay ng aking mga kapatid, ng aking mga bayaw. Yan, supportive po kay Kuya Lito. Kaya laking pasasalamat ni Kuya Lito sa aking pamilya kasi hindi po siya hinahanapan nung kawalan o kakulangan niya. Kung bagkos ay nandyan po lagi ang aking pamilya para po laging nakasuporta po kay Kuya Lito. Kaya gustong gusto rin po ni Kuya Lito umuwi dito. Pero hindi naman po sa lagi kaming nakakauwi. Kaya pagka umuwi kami rito ay napaparamdam at naipapakita ng aking pamilya yung pagmamahal bilang bayaw, bilang manugang sa aking asawa. Yun naman ang aking pinagpapasalamat kasi hindi maano yung aking pamilya, hindi maselan, hindi sila tulad ng iba. So yun, maraming salamat sa aking pamilya sa pag-alalay sa aking asawa at siyempre sa akin. So yan, tuwan-tuwa po si Kuya Lito dyan kasi nakababa po siya sa alalay. Hindi naman po siya binuhat, naglakad po si Kuya Lito. Inaalalayan lang ng aking kuya. So yan, nagbababad na po dyan si Kuya Lito. At sabi nga po niya pag akyat niya mamaya ay basic yun. Hindi naman po sa kinaya po ng ating Kuya Lito ang pag-akyat at pagbaba sa aming ilog. Buti na lang dito lang po sa likod ng kinatitirikan ng bahay nila nanay ko itong ilog na to. Kaya malaking pasasalamat po kami at dito po sila nakitirik at pasalamat din po sa nagpatirik sa amin or sa nanay ko sa aming bahay. So yan, maraming salamat po. At sa pagkakataon nga po na yan ay naiwan na po kaming dalawa ni Kuya Lito. Nauna na po yung aking hipag at siya na raw po yung magsasampay. Siya na po yung nagdala nung huli na nanilabahan po namin at yung batya kasi mauna naman na daw po siya at baka po aalalayan ko na lang po daw si Kuya Lito pag uwi po namin. At yan, nagtuloy na po kami sa paliligo niyan. Yan, nagbababad po si Kuya Lito diyan at yan, naghihilod po siya ng kanyang katawan at yan, naglalambing po siya, nagpapabuhos po siya sa akin. Pero kung tutusin naman po, kung di po naglalambing si Kuya Lito ay kayang-kaya niya na po maligo mag-isa niya. Yan, tulad nga po ng dati ko pong naipakita niya sa vlog na kaya po niyang maligo mag-isa. Syempre, pagka ganyan ay naglalambing at inaalalayan din natin si Kuya Lito. Yan po ay nakaupo siya sa tabing bato. Yan. Hindi ko na po siya pinapunta doon sa bandang at baka po hindi po niya makontrol yung katawan niya. So yan, liligo lang po muna kami at mamaya-maya ay aakyat na rin po kami at pahapon na rin po sa pagkakataon na yan. Hapon po kasi kami nakapaglaba kasi umalis nga po kami ng nanay ko kaninang umaga. At yun na nga po, tapos na po kaming maligo ni Kuya Lito at ito paakyat na po siya. Sabi po niya mauna daw po ako sa taas at i-video ko daw po siya para po makita ninyo na kayang-kaya po ni Kuya Lito umakyat po galing po dito sa ilog namin. Yan po yung aming daanan papunta po sa ilog. Di naman po ganun katarik. At kung sasabihin naman po ninyo na naligo si Kuya Lito sa ilog, pag akyat nyo po ay madumi na po ulit. Magbubuhos pa po ulit kami, meron naman pong gripo sa taas. So ayan, nagtatawanan po kami dyan at nagbibiruan po kami. Ang sinasabi ko po kasi ay mag-iingat at baka mamaya paglingon ko sa kanya ay nandun na po siya ulit sa ilalim ng ilog. Kaya po nagtatawanan po kami diyan. Sabi po niya, wag puro ako magpatawa kasi nagko-concentrate daw po siya at baka nga po madulas siya kasi madulas daw po yung tsinelas na kanyang suot-suot. At yun na nga po, finally, malapit na pong makaakyat si Kuya Lito. Pero kung tutusin naman po, alam naman po ninyo kung gaano po kalalim ang ilog. Kaya alam naman po siguro ninyo kung gaano po kataas na tong inaakyat ni Kuya Lito. Ayan, nakakalahati na po siya, malapit na po siya dyan. Pahinto-hinto po siya, syempre hinihingal din po ang inyong Kuya Lito.
Pero syempre nakaka-proud kasi kaya niyang umakyat, bumaba po rito sa aming ilog na without tulong. Syempre nandun yung alalay pero without tulong po ang nangyari po dito kay Kuya Lito. At syempre galing po sa kanya yun na kaya niya. Kaya syempre nakasuporta po tayo at kung ano po yung kaya ni Kuya Lito ay pinapagawa po natin sa kanya para naman po hindi nakakasakit at hindi po nakakaano sa ego po nila. At yun na nga, sa pagkakataon na yan ay naka 3/4 na si Kuya, 1/4 na lang yung kanyang aakyatin yan. Kita naman po ninyo, medyo may tarik din po na hindi naman po siya flat. Kaya nakaka-proud si Kuya Lito. Sabi po nga niya dyan ay kung marami na po kasing lamok sa pagkakataon na yan at pahapon na. Kung hindi raw siya kinakagat ng lamok ay kanina pa po siya nakaakyat. Kaya yun binubugaw ko or tinatanggal ko yung mga lamok na kumakagat kay Kuya Lito sa pagkakataon na yan. Pero syempre, pinagbibideo po ako ni Kuya Lito, hindi naman lahat ay napapatay ko po yung lamok na yan. Kaya po kami nagtatawanan ng husto dyan. Kasi sabi ko, mas matutuwa yung lamok sa kanya kasi akala ko po nila ay kung ano yung naglalakad na yun. At ito po yung paligid dito, pagkaahon po ng ilog. So yan, marami pong tupa ng kapitbahay or yung may-ari po ng lupa dito. Ayan po, kanila po yan. Yan. Sabi ko nga po sa kuya ko, pagka nagkaroon po ng budget ay masarap ding magkaroon ng ganyang tupa dito sa amin. At kinahaponan nga po ay ito po yung aming ulam. Upo po na nilagyan ko po ng dahon ng malunggay at sitaw. At ito pong isa ay gabi po na inasiman. Yun. Tangkay ng gabi at laman ng gabi na inasiman. So yan, nakain na po kami. Alam naman po ninyo dito sa probinsya, maliwanag at maaga pa po ay nakain na. Kaya eto, kain na po tayo. Nagbibiruan pa po itong mga hipag ko at yung aking pamangkin kasi nahihiya po silang i-video ko. Kaya sabi ko po dito ay magiging artista na kayo, wag na po kayong mahiya. So naglolokohan po kami dyan. At ito po si Kuya Lito, kain po tayo. Ito po yung aking hipag at ang aking pamangkin yung nakatayo. Hipag ko rin po yung nakapula. So ayan po yung mga kasama ng nanay dito sa bahay. At sila po yung nagsasalitan na ipag magandang loob si nanay ko po minsan na ipaglaba. At ito po si nanay ko, nagpapahinga po siya dyan, kaya po nandiyan siya sa higaan at dyan ko na lang po siya inabutan ng pagkain. At ito po yung aking kuya. At yun, nakikita nyo po pala yung bigas sa likod ng aking kuya. Thank you po sa aking ate na nagmamahal po lagi sa akin, kay Ate Ganda. Thank you. Dahil po sa pagmamahal mo ay nakabili po ako ng kalahating kabang bigas din dito sa bahay para po pang supply. Habang nandito po kami at kung may matira po ay supply po nila yan habang nandoon na po kami sa Manila. At sana po ipanalangin po natin na sana tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog at sana lagi po tayong makapag-ayuda ng ganito sa aming bahay, sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, syempre sa aking nanay. So yan, hanggang dito na lang po muna siguro ang aking munting vlog, probinsya vlog, probinsya life at buhay mahirap. Hanggang dito na lang po muna siguro. Meron pa po akong mga susunod na mga video at isi-share po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood sa amin lagi. Paglalambing lang po, sana po paki-share po ang ating mga video para po mas marami pa po makapanood ng ating mga video at syempre ma-inspire po. Syempre andyan po ang ating Kuya Lito na bilang isang PWD na lumalaban po ng patas sa buhay. So hanggang dito na lamang po muli ang aming vlog. See you next vlog po. Bye! Ingat po kayong vlogger. God bless us all. Bye! I love you. Nanay Marinas Del Rosario, I love you nanay. Ingat ka lagi diyan. Thank you kay Ate Lulu na